Sa ilalim ng tirik na araw sa Quezon City, tumunog ang kampana ng construction site na senyales ng panibagong araw ng trabaho. Sa isang sulok, may isang lalaking nakasuot ng kupas na long sleeves at may punit sa laylayan. Si Hector Almazan, 58 taon, isang bihasang manggagawa na halos 30 taon nang humahawak ng pala, martilyo at semento. Hindi na bago sa kanyang amoy ng alikabok at semento. Para sa kanya, iyon ang amoy ng kabuhayan. Baaga ka na naman, Mang Hector. Bati ng kapwa-trabahador niyang si Lando habang binubuhat ang sako ng buhangin. Siyempre, Lando, mas maganda ng maaga para magaan ang katawan bago pa uminit ang araw. Sagot niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Habang ang karamihan ay nag-aalmusal pa ng tapsilog sa karinderya sa tapat ng site, si Hector naman ay tahimik na naupo sa lilim ng bakal at kumain ng pandesal na may palamang mantikilya, kasabay ng kape sa lumang plastik na lalagyan. Iyon lang ang tanging baon niya, simple ngunit sapat na para makayanan ang buong maghapon. Tay! Sigaw ng isang binatilyo habang patakbong lumalapit. Uy, Ramon! Akala ko may klase ka pa mayon. Half day lang po. Dumiretso na ako rito. Gusto ko sanang tumulong muna bago ako mag-aral ulit mamayang gabi. Sagot ni Ramon na may ngiting pagod pero puno ng respeto. Si Ramon Almazan, 2 beses anyos ay isang estudyanteng kumukuha ng civil engineering. Kasabay ng pag-aaral, nagtatrabaho siya bilang part-time laborer tuwing hapon. Hindi niya ikinahihiya iyon. Sa halip, ipinagmamalaki niya ang kanyang ama na kilala sa site bilang pinakamaasahan kahit sa edad nito. Anak, huwag ka munang magtrabaho ngayon. Alam kong pagod ka rin sa school. Wika ni Hector habang inabot ang isang pandesal. Tay, kung hindi ako magsisipag ngayon, kailan pa? Gusto ko pong makasama kayo dito, kahit sandali lang. Sagot ni Ramon habang umiti at umupo sa tabi ng ama. Sa kanilang mga mata, tila hindi mahirap ang buhay. Parang normal na lang ang pawis at pagod. Ngunit sa likod ng mga ngiti ay may nakatagong lungkot, ang pagkawala ni Maricel, asawa ni Hector, na pumanaw 5 taon na ang nakalipas dahil sa malubhang sakit. Ang pagkamatay nito ang naging dahilan kung bakit nagsumikap palalo ang mag-ama. Nang bumalik sila sa trabaho, tahimik lang si Hector habang nagmamasid sa paligid. Sanay siya sa bigat ng trabaho, ngunit hindi siya sanay na nakikita ang kanyang anak na sumasama sa alikabok at init. Sa isip niya, hindi ito ang para sa iyo, anak. May mas magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo. Habang tinatapos niya ang isang haligi ng gusali, nilapitan siya ni Kuya Boyet, ang kanilang site leader. Hector, ang sipag mo talaga? Sabi ng engineer, ikaw daw ang gusto niyang manguna sa susunod na project sa Marikina. Ngumiti si Hector. Salamat Boyet, pero siguro hanggang dito na lang muna ako. Gusto kong makasama si Ramon kapag nakapagtapos na siya. Gusto kong makita siya sa stage, suot ang toga. Ang mga salitang iyon ay puno ng pag-asa, hindi yung pangarap para sa sarili kundi para sa anak. Pag-uwi nila sa kanilang barong-barong sa may balintawak, tahimik lang si Hector habang pinagmamasdan si Ramon na nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera. Walang kuryente ang bahay nila, kaya sanay na sila sa ganitong liwanag. Sa mesa, iisang ulam lang, tinolang manok na may kaunting sabaw, sapat na para sa 2. Tay, minsan naiinggit din ako sa mga kaklase kong may laptop, may aircon sa bahay. Sabi ni Ramon habang nakatingin sa libro. Anak, sagot ni Hector, ang inggit ay parang kalawang sa bakal. Unti-unti kang pinapatay sa loob. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa proseso. Pag natutunan mong magtiis, darating din ang panahon na ikaw naman ang titingalain nila. Tumango si Ramon at marahang umiti. Salamat po, Tay. Pangako, babawi ako sa inyo balang araw. Kinabukasan,
Maagang umalis si Hector. Bago siya lumabas, humalik muna siya sa noo ng anak. Mag-aral ka ng mabuti, anak. Sa mga kamay mo, mabubuo ang mga pangarap natin. Mag-iingat o kayo, tay, sagot ni Ramon habang pinagmamasdan ng papalayong kanino ng ama. Pagdating ni Hector sa site, saktong sumisikat na ang araw. Muling narinig niya ang kalansing ng mga bakal, ang huni ng mga martilyo at ang halakhakan ng mga kasamahan niya. Sa gitna ng mga tunog na yon, tahimik lang siyang nagtrabaho, walang reklamo, walang yabang, puro tiyaga. Ngunit sa puso niya, may isang malinaw na sigaw. Hindi habang buhay ganito. Balang araw, si Ramon ang magiging inhenyero rito. At ako ang magiging pinakamapalad na ama sa mundo. At sa bawat pagtama ng kanyang martilyo sa pako, tila bawat hampas ay isang dasal. Dasal para sa isang kinabukasang hindi na nakasuot ng kupas na long sleeves. Hindi na umiinom ng kape sa plastik na baso, kundi isang kinabukasang may dangal at katuparan. Isang linggo ang lumipas mula nang magsimula ang bagong proyekto. Maaga pa lang ay naroon na si Hector. Inaayos ang mga bakal at tinitiyak na pantay ang sukat bago simulan ang pagbubuhos ng semento. Ngunit sa araw na yon, may bagong mukha sa site. Isang lalaking nakaputing polo, malinis na sapatos at may suot pang relo na halatang hindi nababagay sa alikabok ng construction. Siya si Arnold Vergara, ang bagong foreman na ipinadala ng kumpanya. Mga pare, pakinggan niyo ako, sigaw ng isa sa mga tauhan habang naglalakad si Arnold papasok. Siya na po ang bagong foreman natin. Tahimik ang lahat. Si Hector, tulad ng nakasanayan, ay yumuko at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pero hindi iyon nakaligtas sa mapanuring mata ni Arnold. Lumapit siya kay Hector, sabay ngising may halong pangmamaliit. Ikaw, Manong, aniya habang pinagmamastan ang damit na may mantsa ng simento. Ilang taon ka na rito? 15 taon na po, sir. Ako po si Hector Almazan, magalang na sagot ng matanda. 15 taon? Balik ni Arnold na may mapanuyang tawa. At ganito pa rin hitsura mo? Wala ka pa ring naipon? Mukhang sayang lang ang panahon, ha? Tahimik lang si Hector. Hindi siya tumingin. Bagkus ay ipinagpatuloy ang pagbuhat ng mga bakal. Ramdam ng lahat ang bigat ng bawat salitang ibinabato ni Arnold. Ngunit walang nanghahas magsalita. Sa tanghalian, habang nagkukumpulan ang mga trabahador sa tabi ng site, muling dumaan si Arnold. Nakaipit sa kilikili nito ang tablet na ginagamit sa pagmonitor ng proyekto. Tingnan niyo tong si Mang Hector, sabi niya sa mga kasamahan. Para bang hindi na dapat nagtatrabaho, ang bagal kumilos, parang kailan pa matatapos tong project kung ganyan. Natahimik ang grupo. Si Lando, na matagal nang kasama ni Hector, ay napayuko na lang. Sir, maingat lang po kasi talaga yan si Mang Hector. Mahina nitong tugon. Maingat o mabagal? Balik ni Arnold sabay tawa. Pareho lang yon para sa akin. Dito sa site, hindi yan pinatanggap na dahilan. Pagkatapos noon, umalis siya ng mayabang. Iniwan ang katahimikan at bigat ng loob ng mga tao. Si Hector ay patuloy lang sa paghalo ng semento, habang sa kanyang mukha ay bakas ang pagtitimpi. Kinagabihan, pag-uwi sa barong-barong nila, napansin ni Ramon ang tahimik na ama. Tay, may problema po ba? Tanong ng binata, habang inaabot ang mangkok ng nilagang gabi. Wala anak, trabaho lang, sagot ni Hector, pilit na ngumiti. Sigurado po kayo? Kanina parang pagod na pagod kayo. Sanay na ako, anak. Ganito naman talaga. Basta't may maipambayad tayo sa kuryente at makakain sa araw-araw, ayos na yon. Ngunit sa loob ni Hector, may kumikirot. Hindi lang katawan niya ang pagod, pati ang puso.
Alam niyang matagal na siyang niluma ng panahon, ngunit hindi pa rin niya kayang tumigil. Hindi dahil sa pera lang, kundi dahil ayaw niyang maging pabigat kay Ramon. Kinabukasan, muling nagpakita ng kayabangan si Arnold. Habang si Hector ay naglalatag ng bakal, bigla itong nilapitan. Ano ba yan, tanda? Ang dumi ng gawa mo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng materyales na yan? Kung di mo kaya, umuwi ka na lang. Pasensya na po, sir. Mahinahong sagot ni Hector. Ayusin ko po agad. Pasensya? Wala akong pakialam sa pasensya mo. Ang gusto ko, trabaho, hindi kwento. Nagsimulang magbulungan ang mga tauhan. Sobra na yung Arnold. Bulong ni Lando. Kung ako si Mang Hector, matagal ko na yang sinupalpal. Pero si Hector ay hindi nagtaas ng boses. Kumuha lang siya ng martilyo at ipinagpatuloy ang trabaho. Sa isip niya, kung papatulan ko, ako ang talo. Mas mabuti ng manahimik kaysa makasakit ng kapwa. Sa mga sumunod na araw, tila ginawang libangan ni Arnold ang pagbibiro at panlalait sa kanya. Uy, Mang Hector, baka gusto mong magpahinga na sa sementeryo. Sabay tawa ng ilan sa mga tauhang takot tumutol. Ngunit sa likod ng bawat insulto, si Hector ay may pinanghahawakang dangal. Bawat pagyuko niya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pagpipigil at paggalang. Minsan nang makita ni Arnold na pinupunasan ni Hector ang luma nitong helmet, napailin siya. Manong, alam mo ba kung ilang taon na yung helmet mo? Baka mas antiki pa yan sa gusaling ginagawa natin. Mumiti lang si Hector. Basta't nakapoprotekta pa, sir, sapat na po yan. Diyos ko, bulalas ni Arnold. Kahit sa proteksyon, barat pa rin. Kaya siguro ganyan buhay mo. Puro tintiis. Tahimik lang si Hector. Pero sa ilalim ng kanyang pawis at tahimik na mukha, may apoy na nagsisimulang sumiklab. Hindi ng galit, kundi ng lakas ng loob. Sa bawat araw ng pangungutya ni Arnold, mas lalong tumitibay ang loob niya. Hindi dahil gusto niyang ipakita na kaya niya, kundi dahil alam niyang may rason kung bakit siya naroroon, para sa anak niyang nangangarap. Sa huling bahagi ng araw, habang palubog na ang araw sa likod ng gusali, huminto sandali si Hector. Tumingala siya sa langit, nagdasal sa sarili at mahina niyang binigkas. Panginoon, kung ito ang daan para marating ng anak ko ang taas na hindi ko naabot, kakayanin ko lahat ng ito. At sa malayong sulok ng site, nakatingin sa kanya si Arnold, hindi pa batid na ang lalaking nililibak niya ngayon, ang matandang marumi sa alikabok, ang siyang magiging dahilan ng pagyuko niya sa harap ng lahat sa mga darating na taon. Lumipas ang mga araw at tila lalong tumitindi ang pagyayabang ni Arnold Vergara sa site. Sa bawat tagumpay ng proyekto, ipinagyayabang niya ito sa mga boss bilang sarili niyang gawa. Ngunit sa bawat pagkakamali, kahit hindi niya kasalanan, lagi niyang sinisisi ang mga trabahador. Ang mga tao ay natutong manahimik dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Pero ang pinaka-tina-target niya araw-araw ay si Mang Hector Almazan. Hoy, tanda! Sigaw ni Arnold isang umaga habang tinatapos ni Hector ang pag-aayos ng scaffolding. Bakit ang tagal ng trabaho mo? Alam mo bang nalalate tayo sa schedule? Maingat na tumingin si Hector at marahang sumagot. Pasensya na po, sir. Medyo delikado lang po ang angle ng beam. Baka bumigay kung bibilisan. Napangisi si Arnold, tahimik lang si Hector, habang pinupunasan ang pawis sa noo. Pero sa loob niya may kirot, hindi lang sa katawan kundi sa dignidad. Alam niyang ginagawa niya ang tama, ngunit tila laging mali sa mata ng taong may kapangyarihan. Kinabukasan, nagkaroon ng bagong utos si Arnold. Mang Hector, sabi niya habang hawak ang plano ng gusali,
Ikaw ang bahala sa paglalagay ng steel bar sa third floor. Nabigla si Hector. Sir, ako po sana'y pwede sa ground section lang. Mabigat na lang po ang steel bar sa itaas at ang dami mong reklamo. Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Sa edad mo, dapat marunong ka ng sumunod. Hindi na nakasagot si Hector. Ang totoo, hindi talaga iyon saklaw ng kanyang trabaho. Pero dahil ayaw niyang mapahiya o mawalan ng hanap buhay, tinanggap niya ang utos. Dahan-dahan niyang inakyat ang matarik na scaffolding. Hawak ang bakal na halos kasinbigat ng kanyang mga braso. Pinagmamasdan siya ng mga kapwa manggagawa, tahimik, nag-aalala. Delikado yan, Mang Hector, sabi ni Lando. Ako na lang po. Wag na, Lando. Mahinang tugon ni Hector. Trabaho ko to ngayon. Pagdating niya sa itaas, nagsimula siyang mag-ayos ng bakal. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi sa pagod. Sa di kalayuan, nakatingin si Arnold habang nakatayo, nakangisi, tila sabik sa pagkakamali. Ilang sandali pa, napasinghap ang mga manggagawa nang madulas ang isang bakal at muntik nang mahulog. Mang Hector! Sigaw ni Lando. Ngunit agad na naagapan ni Hector ang pagbagsak ng materyales. Pinilit niyang ayusin ang pagkakabig kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit sa halip na tulungan, narinig niya ang malakas na boses ni Arnold mula sa ibaba. Anong klaseng trabahador ka? Gusto mo bang mamatay ang mga tao rito? Tumahimik ang lahat. Lahat ng mata nakatingin kay Hector. Sir, pasensya na po, nadulas lang yung… Pasensya ka dyan. Alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit mabagal ang trabaho rito? Walang silbi, pabigat! Sigaw ni Arnold habang naglalakad palapit. Napayuko si Hector, hindi makatingin. Naririnig niya ang mga bulungan sa paligid. Iba ay naaawa, ang iba naman ay nakikiayon sa tapot kay Arnold. Sir, ayusin ko po agad. Huwag po kayong mag-alala. Huwag ka nang umarting santo dyan. Kung wala ka ng silbi, umuwi ka na lang. Dapat matagal ka ng retirado. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hector ang matinding hiya. Ang kanyang pawis ay tumutulo hindi lang dahil sa init kundi sa sakit ng bawat salitang tinatanggap niya. Sa kanyang isip, bumabalik ang imahe ng kanyang anak, si Ramon, at ang pangakong hindi niya kailanman bibitawan ang trabaho para lang may maipadala sa pag-aaral nito. Kaya kahit nanginginig ang kanyang tuhod, marahan niyang kinuha ulit ang martilyo at ipinagpatuloy ang trabaho. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng bakal at martilyo lang ang maririnig. Si Arnold ay umiling at umalis, nagmamaktol. Ngunit hindi niya alam, mula sa di kalayuan sa likod ng nakasinding poste ng kuryente ay may isang binatang nakamasid. Si Ramon Almasan iyon. Habang pinapanood niya ang lahat ng nangyari, mahigpit niyang pinipigilan ang luha. Nakikita niya kung paano pinapahiya ang ama sa harap ng lahat. Sa dibdib niya, kumukulo ang galit. Ngunit alam niyang kung lalapit siya at ipagtatanggol ito, baka mas lalo lamang mapahamak si Hector. Kaya't pinili niyang manatili sa likod, nagbubuntong hininga habang pinagmamasdan ang tatay niyang tahimik na bumabalik sa trabaho, parang walang nangyari. Tay, bulong ni Ramon sa sarili. Darating ang araw, babawi ako para sa lahat ng pang-aalipusta sa inyo. Lumipas ang oras at nang matapos ang trabaho, tahimik lang si Hector habang naglalakad pauwi. Ang mga kamay niya'y sugatan, ang balikat niya'y mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat, may liwanag sa kanyang mga mata. Liwanag ng isang amang handang tiisin ang lahat para sa anak. Sa kabilang dako naman, sa opisina ng site, nakaupo si Arnold, ipinagyayabang sa radyo. Alam mo, kung di ako dumating doon, siguradong sira na ang proyekto. Ang mga trabahador kasi, kung hindi mo sisigawan, tamad. Kailangan talaga ng matinding kamay para mapaandar ang mga yan. Hindi niya alam,
Sa bawat pangmamaliit na ginagawa niya, unti-unti niyang binubuo ang sariling pagkahulog. At ang taong pinipilit niyang yurakan, si Hector, ang magiging dahilan ng leksyong hindi niya kailanman makakalimutan. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi na naalis sa isip ni Ramon Almazan ang nangyaring pang-aalipusta kay Mang Hector sa construction site. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, paulit-ulit niyang naririnig ang malakas na sigaw ni Arnold Vergara, ang taong walang galang sa katulad ng kanyang ama. Minsan, habang nag-aaral siya ng structural design sa lumang mesa sa kanilang barong-barong, napahinto siya at napayuko. Hindi ko kayang makita si tatay na lagi na lang ginaganon. Mahinang sambit niya sa sarili. Mula noon, naging mas determinado si Ramon sa kanyang pag-aaral. Bihira na siyang matulog ng mahaba. Sa umaga ay nasa eskwelahan, sa gabi ay sa barangay hall, nakikisagap ng libreng wifi gamit ang lumang laptop na binili sa second-hand store. Doon siya nag-aaral ng AutoCAD, SketchUp at mga software na gamit ng mga inhinyero. Minsan ay nilalapitan siya ng barangay tanod. "Ramon, gabi na. Di ka pa uuwi?" Tanong ni Mang Rolly, ang gwardya. "Konti na lang po, Mang Rolly. May client po akong kailangang ipasa ng plano bukas. Sideline lang po para may maipadala kay tatay." Sagot ni Ramon habang nakapikit na halos sa antok. Nagsimula siyang tumanggap ng mga simpleng trabaho online. Pagdidisenyo ng maliit na bahay o tindahan para sa mga kliyente sa Facebook groups. Kahit maliit lang ang kita, bawat piso ay mahalaga. Tuwing linggo, naglalagay siya ng halagang 100 piso sa sobre at ipinapasok sa bulsa ng ama ng palihim. Isang gabi, napansin ni Hector ang sobre sa ibabaw ng mesa. "Ano to?" tanong niya, habang binubuksan iyon at nakita ang perang may maliit na sulat. "Para po sa vitamins ni tatay." "Ramon," napangiti si Hector, sabay punas ng luha. "Anak ko talaga, kahit hirap, iniisip pa rin ako." Kinabukasan, habang kumakain sila ng tuyo at kanin, nagkunwari siyang walang nakita. "Ramon, anak, kumista ang pag-aaral mo?" "Medyo mahirap po tay, pero pinakaya. Marami pong projects, pero nakakatuwa kasi natututo ako." Mumiti si Hector. "Basta tandaan mo anak, hindi sukatan ng talino ang dami ng libro, kundi kung paano mo ginagamit ang natutunan mo sa kabutihan." Sa bawat salitang iyon, parang dumadaloy sa puso ni Ramon ang lakas para magpatuloy. Ginawa niyang inspirasyon ang kababaang loob ng ama. Sa eskwelahan, kilala siyang tahimik pero palaging nasa taas ng klase. Hindi siya lumalabas o nakikihalubilo. Mas pinipili niyang manatili sa library, nag-aaral ng mga blueprint at construction code. Minsan, inanyayahan siya ng kaklase niyang si Ivy De Los Reyes na sumama sa grupo para sa research. "Ramon, sumama ka naman sa amin sa cafe. Doon tayo mag-group work." Ngumiti si Ramon. "Pasensya na Ivy, dito na lang ako sa library. Kailangan kong magtipid. May internet naman dito." "Grabe ka, puro ka aral, para kang makina." Biro ni Ivy. "Hindi, kailangan lang talaga. May tatay akong naghahalo ng semento para mapagtapos ako. Hindi ako pwedeng bumitaw." Dahil sa sipag at tiyaga, nakilala si Ramon ng isa sa kanilang professor na si Engineer Villanueva na nag-alok sa kanya ng maliit na internship sa isang architectural firm bilang assistant draftsman. Doon niya natutunan ang tamang workflow ng mga proyekto at mas lalong nabuhay sa kanya ang pangarap na magtayo ng sariling kumpanya balang araw. Isang gabi, pag-uwi niya, nadatnan niya ang ama na nakaupo sa labas ng bahay, pagod at marungis mula sa trabaho. May dalang supot ng pandesal at 2 boteng soft drinks. "Anak, nakabili ako ng pandesal.
mukhang paborito mo pa rin to ah. Mumiti si Ramon at naupo sa tabi nito. Salamat po, Tay. Galing po kayo sa trabaho? Oo, medyo mabigat pero ayos lang. Masaya ako basta nakikita kitang masigla. Alam mo Ramon, kahit ano pa mangyari, huwag mong hayaang tumaas ang ulo mo kapag umangat ka na. Ang ugat ng tagumpay ay kababaang loob. Tumango si Ramon. Pinakinggan ang bawat salita. Tay, pangako po, balang araw, hindi nyo na kailangang magbuhat ng bakal. Ako na po bahala sa inyo. Mumiti si Hector, ngunit sa loob niya ay may halong lungkot. Hindi ko naman kailangan ng ganti, anak. Ang gusto ko lang, maging masaya ka at marating mo ang pangarap mo. Yun na ang pinakamasarap na gantimpala para sa isang tatay. Kinagabihan habang natutulog ang ama, tahimik si Ramon sa tabi nito. Pinagmamasdan niya ang kalyo sa mga kamay ni Hector, mga bakas ng taon ng pagsasakripisyo. Sa sarili niyang isipan, nangako siya, hindi ako hihinto hanggat hindi ko nababago ang buhay naming dalawa. Mula noon, halos araw-araw ay balanse ang mundo niya. Kalahating oras sa klase, kalahating oras sa trabaho, at ang natitirang oras ay para sa pag-aaral sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas ng bahay. Kahit pagod, kahit kulang sa tulog, nakangiti pa rin siya. Sapagkat sa bawat pagpupuyat niya, nakikita niya ang larawan ng kanyang ama na nakayuko sa trabaho at alam niyang bawat pawis nito ay binabayaran niya ng pagpupursige. Sa bawat gabi bago siya matulog, laging maririnig ang bulong ni Hector. Anak, tandaan mo, ang talino ay nawawala pero ang kabutihang puso, yan ang tatagal. At doon, sa simpleng tahanan nila sa Quezon City, nagsimulang mabuo ang pangarap na magpapabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Isang pangarap na unti-unting nagiging matibay na parang pundasyong sinemento ng sakripisyo, pagmamahal at pag-asa. Mainit ang sikat ng araw noon sa construction site. Parang pinupunit ng init ang balat, ngunit patuloy pa rin sa trabaho si Mang Hector, gaya ng nakasanayan. 2 linggo na siyang walang pahinga dahil kailangang tapusin ang foundation ng gusali. Tahimik siyang nagbubuhat ng semento, pinupunasan ng punit na tuwalya ang pawis sa noo at pilit na ngumingiti sa kabila ng hapdi ng kalyo sa kamay. Habang iniangat niya ang sako ng semento, biglang may nabasa sa paligid. Hindi napansin ni Hector na may tumulong tubig mula sa hose na nakatambak sa gilid. Sa isang iglap, nadulas siya sa basang sahig. Bumagsak siya ng malakas at ang bigat ng semento ay bumagsak sa kamay niya. Aga, sigaw niya sa sakit. Hawak ang kanyang kanang kamay na ngayon ay nangingitim na. Napatigil ang mga trabahador. Agad na lumapit si Lando. Sabay sigaw, Mang Hector, ayos lang ba kayo? Ngunit bago pa siya matulungan, dumating si Arnold Vergara. May hawak na tablet at nakataas pa ang kilay. Ano yan? Ano na naman bang kaguluhan yan? Tanong ni Arnold, na halatang inis. Sir, nadulas po si Mang Hector. Baka bali yung kamay, sabi ni Lando. Ngunit imbes na tulungan, tumawa si Arnold. Sabay sabing, hala, edi umuwi ka na tanda. Sabi ko na nga ba, liability ka na sa site. Dapat nasa bahay ka na at nagpapahinga. Hindi dito nag-aartista. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Tanging ungol ni Hector at tawa ni Arnold ang maririnig. Sir, baka pwedeng dalhin muna sa klinik, sabi ng isa sa mga trabahador. Klinik? Aba, kung wala sa schedule, di ko babayaran yan. Ayusin nyo na lang trabaho nyo. Marami pa tayong hahabulin. Kung gusto ni Mang Hector magpahinga, bahala siya. Dumugo ang kamay ni Hector, ngunit pinilit niyang tumayo. Nilapitan siya ni Lando para alalayan. Mang Hector, halika na. Dadaan tayo sa barangay clinic. Mumiti lang si Hector. Pilit pinatatag ang loob. Wag na Lando, kaya ko to. May natira pa naman akong gamot sa bahay. Sayang oras kung aalis pa ako. Lumayo si Arnold, tumatawa pa. Yan ang hirap sa matatanda. Ayaw tumigil
kahit di na kaya. Balang araw, pag may nangyari dyan, huwag niyo akong sisisihin. Habang papalubog ang araw, si Hector ay tahimik na nakaupo sa gilid, may panyo sa kamay na balot sa sugat. Hindi niya halos maigalaw ang mga daliri. Ang bawat kirot ay parang paalala ng pagkadurog ng kanyang dangal. Ngunit sa halip na magreklamo, pinili niyang magdasal. Kinabukasan, kahit masakit pa ang kamay, maaga pa rin siyang pumasok. Nakasuot siya ng lumang bandage, dala ang lumang martilyo. Nang makita siya ni Arnold, agad itong nagtaka. Anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko, huwag ka nang pumasok? Sir, maayos na po ako. Gusto ko pong ipagpatuloy ang trabaho. Maayos? Halatang di mo nga maigalaw yung kamay mo. Alam mo ba Hector, dahil sa'yo bumabagal tong project, ayokong may katulad mong pabigat dito. Umalis ka muna, pansamantala. Kapag kailangan ka na lang namin, saka ka bumalik. Nanlumo si Hector. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang sinabi. Opo, sir, pasensya na po. Pag-uwi niya, napansin ni Ramon ang kamay ng ama na namamaga at may benda. Agad siyang lumapit. Tay, anong nangyari sa kamay niyo? Ngumiti si Hector, pilit na ikinukubli ang sakit. Nadulas lang ako anak. Wala to, konting pasa lang. Konting pasa? Halos hindi niyo na maigalaw. Dinala ba kayo sa klinik? Hindi na anak. Sayang ang oras at pera. Kaya ako naman. Pero hindi na napigilan ni Ramon ang sarili. Tumayo siya, puno ng galit. Tay, hindi niyo kailangan tiisin lahat. Wala silang karapatang ipahiya kayo ng ganyan. Kung ako lang, huwag Ramon. Sabad ni Hector. Marahan ngunit mariin, hindi natin kailangan ng ganti. Ang bawat sakripisyo ay may kapalit sa tamang panahon. Ang mahalaga, marangal tayong namumuhay. Hindi tayo nananakit. Napahawak si Ramon sa ulo. Pigil ang luha. Pero tay, di nyo deserve na tratuhin na parang walang kwenta. Lumapit si Hector, inilapat ang kaliwang kamay sa balikat ng anak. Anak, balang araw, gusto kong bumalik ka sa site na iyon. Hindi bilang trabahador, kundi bilang boss. Iyon ang pinakamasarap na tagumpay. Mula sa mamasalitang iyon, pila may apoy na sumiklab sa puso ni Ramon. Hindi galit, kundi determinasyon. Sa mga gabing sumunod, halos hindi na siya natutulog. Nagtrabaho siya online nang walang pahinga. Tinatapos ang mga plano ng bahay. Tumatanggap ng maliit na proyekto mula sa mga kakilala. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang natutulog na ama, mahigpit niyang hinawakan ang kamay nitong may mga kalyo. Tay, hindi ko man agad maibabalik lahat, pero babalikan ko yung lugar na iyon. Hindi na bilang trabahador, kundi bilang inhenyerong magpapatayo ng sariling pangalan. At mula sa gabing iyon, ang dating binatang tahimik lang na nangangarap ay unti-unti nang hinulma ng sakit, sakripisyo at pagmamahal ng isang ama. Hanggang sa dumating ang panahong magugulat si Arnold, at ang dating walang silbi ay siya palang tunay na haligi ng tagumpay. 5 taon ang lumipas. Mabilis ang panahon mula sa simpleng binatang nag-aaral sa ilalim ng poste, ngayon ay nakasuot na ng polo at may dalang blueprint sa bag si Engineer Ramon Almasan. Sa tulong ng scholarship mula sa isang pribadong foundation na pumansin sa kanyang kahusayan sa engineering, nakapagtapos siya ng may karangalan. Sa araw ng kanyang graduasyon, hindi maitago ni Mang Hector ang luha habang inaabot ang diploma ng anak. Tay, para po sa inyo to, sabi ni Ramon habang nakangiti, sabay abot ng diploma sa kanyang ama. Hindi anak, para sa atin to, ikaw ang utak, ako ang kamay. Magkasama natin tong itinayo. Sagot ni Hector habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ilang buwan matapos ang graduation, sinimulan ni Ramon ang maliit na kumpanya ng construction na pinangalanan niyang Ramal Builders. Hango sa pinagsamang pangalan nila ng ama, Ramon Almazan.
Sa una, 4 lang silang empleyado. Si Ramon, isang sekretarya, at 2 laborar na dati ring kasamahan ni Hector sa site. "Ano to, anak?" tanong ni Hector nang makita ang signage sa lumang bodega na pinagawa ni Ramon. "Tay, ito po ang unang opisina natin," sagot ni Ramon, may halong kaba at tuwa. "Natin?" ulit ni Hector, napangiti. "Opo, atin. Kasi kung hindi dahil sa inyo, di ko mararating to. Dito na po ako magsisimula." Sa loob ng ilang buwan, sunod-sunod ang mga maliit na proyekto, mga bahay, indahan at renovasyon ng gusali. Nakilala si Ramon sa industriya hindi lang dahil sa galing, kundi dahil sa kababaang loob at maayos na pakikitungo sa mga trabahador. Lagi niyang inuuna ang kaligtasan ng mga tao kesa sa kita. Madalas naririnig siya ng mga empleyado habang sinasabi, ang tunay na lider, marunong yumuko para maramdaman ng mga tauhan na pantay sila. Isang umaga, habang nakaupo sa kanyang maliit na opisina, pumasok ang sekretaryang si Mara. "Sir Ramon, may tumawag po mula sa Herrera Group of Companies. Gusto raw po kayong makausap tungkol sa isang malaking project." Napatigil si Ramon. "Herrera? Sila ba yung may mga mall at hotel chain?" "Opo, sir. Si Mr. Leoncio Herrera mismo ang naghahanap sa inyo." Kinabukasan, pumunta si Ramon sa opisina ng negosyanteng si Mr. Leoncio Herrera, isang kilalang developer ng mga commercial complex. Matangkad, puti ang buhok, ngunit halata pa rin ang tikas ng pagiging matalinong negosyante. "Ah, ikaw pala si Engineer Almazan," bati ni Herrera. "Naririnig kong magaling ka raw sa structural design at mabilis kang kumilos. I like that." "Maraming salamat po, sir." Maganang nasagot ni Ramon. "May bago akong project sa Quezon City, isang high-end commercial building. Gusto kong Ramal Builders ang manguna sa construction." Halos hindi makapaniwala si Ramon. Isang malaking hakbang iyon para sa kanyang kumpanya. "Salamat po sa tiwala, sir. Hindi ko po kayo bibiguin." Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na ang proyekto. Puno ng sigla si Ramon habang pinaplano ang bawat detalye. Si Hector naman ay araw-araw na bumibisita sa site, tahimik lang na nakatingin sa mga trabahador. Proud na proud sa anak. Minsan ay tinutukso pa siya ng mga bagong tauhan. "Lolo Hector, kayo po ba yung tatay ng boss namin?" Mumingiti lang siya. "Oo, pero wag niyong tawagin na boss yan. Anak ko pa rin yan, kahit ilang building pa ang maitayo niya." Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang isang araw na muling babalik sa eksena ang taong minsang nagpahiya kay Hector. Habang pinupulong ni Ramon ang mga kontraktor, napansin ng sekretarya niya na may bagong dumating. "Sir, may gustong kumausap sa inyo tungkol sa subcontract ng electrical works," sabi ni Mara. "Sige, papasukin mo," tugon ni Ramon. Pumasok ang isang lalaking naka-long sleeves, may dalang folder at may kumpiyansang aura. Napatigil si Ramon. Hindi niya agad makilala sa unang tingin. Pero nang magsalita ito, biglang bumalik ang mga alaala. "Magandang araw, engineer. Ako si Arnold Vergara, head ng VCOR Construction. Naisa na naming mag-apply bilang subcontractor ninyo." Sandaling natahimik si Ramon. Para bang tumigil ang oras. Ang pangalan na iyon, hindi niya makakalimutan kailanman. "Arnold Vergara?" Mahinang ulit ni Ramon. "Opo," sagot ni Arnold, nakangisi. "Siguro kilala niyo rin ang kumpanya namin. Maganda ang record namin sa mga major projects. Alam ko po na kayo ang project head dito sa Herrera Tower, kaya gusto naming makipag-partner." Habang nagsasalita si Arnold, tahimik lang si Ramon, pinagmamasdan ang bawat galaw ng lalaki. Hindi nito alam, ang taong kausap niya ngayon ay ang anak ng matandang, minsang tinawag niyang walang silbi. Pag-alis ni Arnold sa opisina matapos ang presentasyon, tumingin si Ramon kay Mara. "Pakisabi sa kanila, pag-aaralan ko muna ang proposal nila."
Opo sir, gusto niyo bang tawagan ko agad si Mr. Herrera para sabihing may papasok na subcontractor? Hindi pa, igyan mo ako ng panahon. Kinagabihan, habang kumakain sila ni Hector sa bahay, nagkwento siya. Tay, may bagong subcontractor na nag-a-apply sa project namin. Sino anak? Arnold Vergara, mahinang tugon ni Ramon. Napatigil si Hector. Nabitawan niya ang kutsara. Arnold? Yung foreman dati? Opo tay, siya po yung nagpahirap sa inyo noon. Tahimik si Hector, napatingin sa mesa. Ang liit talaga ng mundo. Pero anak, kahit ano pa ang gawin mo, tandaan mo, hindi ganti ang magpapatunay na nagtagumpay ka. Respeto pa rin ang tunay na tagumpay. Tumango si Ramon, ngunit sa loob niya, alam niyang may paraan para ipakita sa lahat kung ano ang tunay na tababaang loob at hustisya. Isang pagkakataong hindi niya kailangang sumigaw, kundi ipakita sa gawa kung paano bumangon ang dating anak ng trabahador na minsang tinapakan. At sa mga susunod na araw, magsisimula ang yugto kung saan ang Ramal Builders ay hindi lang magtatayo ng gusali, kundi magpapatunay na ang pundasyon ng dangal ay mas matibay kaysa sa bakal na itinayo sa kayabangan. Isang umagang maliwanag at puno ng enerhiya ang bumungad sa construction site ng bagong gusaling ipinatatayo ng Ramal Builders. Ang mga trabahador ay abala sa kanya-kanilang gawain. May nag-aayos ng bakal, may nagbubuhos ng semento, at may mga inhinyerong nag-iinspeksyon ng blueprint. Ngunit sa araw na iyon, may isang espesyal na bisita, si Mang Hector Almasan. Tay, gusto ko po kayong isama ngayon, sabi ni Engineer Ramon habang papunta sila sa site sakay ng kanyang pickup. Ito po kasi ang unang malaking proyekto ng Ramal Builders. Gusto kong makita nyo kung saan nakarating ang lahat ng sakripisyo ninyo. Ngumiti lang si Hector habang hawak ang lumang sombrero. Hindi ko inafala anak na ang dating barong-barong na tahanan natin ay mapapalitan ng ganitong karangyaan. Pero tandaan mo, kahit gaano kalaki ang naabot mo, huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling. Yan po ang araw-araw kong paalala, tay. Sagot ni Ramon habang nakatingin sa kalsadang unti-unting nilalapitan ng kanilang sasakyan ang engrandeng gusali. Pagdating nila sa site, bumaba si Hector, nakapingala sa mataas na gusali na halos tapos na. Parang nanumbalik sa kanya ang mga alaala ng mga panahong siya'y pawisan at pagod sa paggawa ng mga haligi ng ibang proyekto. Ngunit na yon, iba, ang anak niya na mismo ang may hawak ng plano. Ang ganda, anak, sambit ni Hector habang tinitingnan ang mga trabahador. Hindi ko akalaing makikita ko to. Lumapit ang isa sa mga tauhan. Sir Ramon, andito na po yung investors kasama si Mr. Herrera. Parating na rin po ang ibang kontraktor. Sige, sagot ni Ramon. Ayusin ninyo ang paligid. Gusto kong maayos ang lahat. Habang abala ang lahat, sa kabilang dulo ng site, dumating naman ang isang pamilyar na mukha, si Arnold Vergara. Nakasuot pa rin ng formal. Dala ang kanyang folder ng mga proposal. Kasama niya ang ilan sa kanyang tauhan na kilala rin sa dating site kung saan nila pinagtatrabahuan ni Hector. Pagkarating ni Arnold, agad niyang napansin si Hector na nakatayo malapit sa isang poste. Tahimik na pinagmamasdan ang gusali. Hindi niya alam kung bakit parang pamilyar sa kanya ang matanda. Ngunit nang tumingin ito, biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga araw ng pangmamaliit at panunukso niya rito. Lumapit siya, sabay tawa. Aba, buhay ka pa pala, tanda? Sabi ni Arnold na may halakhak. Hindi pa rin nagbabago ah. Akala ko noon hindi ka na makakabangon pagkatapos kong paalisin ka sa site. Natahimik ang ilang trabahador na nakarinig. Ang iba'y napatingin kay Arnold, halatang hindi sang-ayon sa tono nito. Ngunit si Hector gaya ng dati ay kalmado lamang. Hindi siya lumingon, bagkus ay ngumiti ng bahagya at sinabing,
Magandang umaga sa iyo, iho. Biyaya pa rin ng Diyos na buhay ako. Ha? Tugon ni Arnold. Napailing. Biyaya. Kung ako sa iyo, dapat nasa bahay ka na, nagpapahinga. Dito ka pa sa construction? Anong ginagawa mo rito? Bantay! Tahimik lang si Hector. Ang mga salita ni Arnold ay parang martilyong humahampas sa nakaraan. Ngunit ngayong araw, wala nang bigat ang mga iyon sa kanya. Nakayuko lang siya, hawak ang sombrero, piniling hindi pumatol. Anilan sa mga trabahador ay nagbulungan. Sino ba yung matandang yan? Parang may respeto ang boss kay Arnold. Hindi ko alam, sagot ng isa. Pero tingnan mo, parang hindi man lang naapektuhan yung lolos sinasabi sa kanya. Ilang sandali pa, may narinig silang ingay sa labas. Dumating ang convoy ng sasakyan. May mga SUV at isang kotse na may logo ng Herrera Group of Companies. Bumaba ang mga tao sa formal na kasuotan, kasama si Mr. Leoncio Herrera, ang investor. At sa gitna nila ay si Engineer Ramon Almazan. Habang papasok si Ramon, nagtigil ang lahat ng tauhan at sabay-sabay na bumati. Magandang araw po, sir. Si Arnold naman, na hindi pa rin alam ang totoo, ay agad lumapit kay Mr. Herrera. Sir Herrera, nandito po kami ng kumpanya ko, Vicor. Dala ko po yung proposal para sa electrical subcontracting. Maayos na po kaming. Ngunit hindi niya na ituloy ang sasabihin nang biglang mapansin niya kung sino ang kasama ni Mr. Herrera sa gitna. Ang binatang project head na halos kasing edad niya noon si Ramon. Mga tauhan, ipakilala ko sa inyo ang taong may hawak ng buong project na to. Sabi ni Mr. Herrera, walang iba kundi si Engineer Ramon Almazan, CEO ng Ramal Builders. Natahimik ang buong site. Ang mga trabahador ay napatingin kay Ramon na ngayon ay nakasuot ng malinis na long sleeves, may ID at nameplate na kumikintab sa araw. Napatigil si Arnold, namilog ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Ramon Almazan? Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang lumalayo. At sa mismong sandaling iyon, habang nakamasid si Hector sa malayo, lumapit si Ramon sa kanya. Sa harap ng lahat, sa gitna ng mga investor at mga trabahador, magalang siyang yumuko at nagmano sa kamay ng kanyang ama. Tay, marahang sabi ni Ramon, salamat po sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako rito. Lalong tumahimik ang paligid. Ang mga mata ni Arnold ay halos di makapaniwala. Ang lalaking tinawag niyang tanda, kanina ay ama pala ng pinuno ng proyektong gusto niyang makuha. Napalunok siya, nanginig ang kamay at unti-unting napaurong. Si Hector naman ay napangiti lang. Anak, hindi mo kailangang magmano sa harap ng lahat. Alam kong lagi kang may respeto kahit saan ka man makarating. Ngumiti si Ramon. Hindi po, tay. Dapat nakikita ng lahat kung kanino ako nagmana ng tunay na lakas. Nagsimulang magbulungan ang mga trabahador at ang halakhakan ni Arnold kanina ay napalitan ng tahimik na pagyuko. Ang dating mapagmataas na foreman ay ngayon ay tila binagsakan ng mundo. At sa ilalim ng araw na iyon, habang pinagmamasdan ni Hector ang gusaling itinatayo ng tanak, napangiti siya nang may luha sa mata sapagkat sa wakas, ang lalaking minsang tinawag na walang silbi ay ngayon ang naging dahilan ng dangal at pagbangon ng kanilang pangalan. Nagmistulang huminto ang oras sa construction site nang magmano si Engineer Ramon Almazan sa kanyang ama. Ang hangin ay tila naging mabigat at kahit ang tunog ng mga martilyo at semento ay natigilan. Lahat ng trabahador, investor at staff ay nakatingin sa eksena, parang nanonood ng pelikulang puno ng emosyon at katotohanan. Si Arnold Vergara, na ilang minuto lang ang nakalipas, ay tumatawa pa at nagyayabang. Ngayon ay natulala, nanlamig at hindi alam kung saan lulugar. Halos marinig niya ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib.
Sa isip niya ay paulit-ulit ang tanong, tatay niya? Si Hector Almazan ang tatay ng project head? Lumapit si Ramon sa kanya. Mabagal ngunit matatag ang bawat hakbang. Nakatiting siya kay Arnold. Malamig ang mga mata, ngunit may lalim ng bigat at dignidad sa tinig. Siya, sabi ni Ramon habang itinuro si Hector, ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang lalaking minamaliit mo noon, siya ang nagturo sa akin kung paano tumindig ng marangal kahit binabastos ng mundo. Siya ang tatay kong hinamak mo. Napalunok si Arnold. Ako? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Putol ni Ramon. Bahagyang tumaas ang boses, ngunit kalmado pa rin. Hindi mo kailangang malaman noon. Pero ngayon, gusto kong tandaan mo, ang bawat trabahador na tinatapakan mo, may pamilya, may dangal, at minsan may anak na balang araw ay mas aangat sa'yo. Napayuko si Arnold. Parang biglang naglaho ang yabang na matagal niyang inipon sa kanyang posisyon. Ang kanyang mga tauhan, na kanina'y nagtatawanan at nagmamataas din, ay isa-isang umatras at tumahimik. May ilan pa ngang nahihiyang naglakad palayo. Ang iba naman ay tinanggal ang kanilang ID ng kumpanya ni Arnold. Parang ayaw nang makilala bilang bahagi ng kanyang grupo. Tahimik si Hector sa gilid. Hindi niya ginustong maging eksena iyon, ngunit ramdam niya ang kabigatan ng sandaling iyon. Nilapitan niya ang anak at marahang hinawakan sa balikat. Anak, sabi niya, mahina ngunit mariin. Wala nang kailangan patunayan. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi kailangang gantihan. Tumingin si Ramon sa ama at sandaling natahimik. Tay, hindi ko siya gustong gantihan. Gusto ko lang maramdaman niya na ang bawat taong hinamak niya may halaga. Mumiti si Hector, may halong lungkot at pagmamataas. Anak, ang tunay na ganti ay yung makita niyang kaya mong magpatawad kahit may kapangyarihan ka ng durugin siya. Naglakad si Hector papunta kay Arnold. Ang mga tao ay nagbigay daan. Ang dating trabahador na tinawag na walang silbi ay ngayon ang pinakakagalang-galang na tao sa lugar. Arnold, wika ni Hector, matagal na akong hindi galit. Noong araw na pinagtawanan mo ako, nagdasal ako na sana matutunan mo ring pahalagahan ang tao sa ibaba mo. Hindi kita sinumpa, pero umaasa akong balang araw ay maiintindihan mo rin kung gaano kasakit mawalan ng dignidad. Hindi maatingin si Arnold. Mang Hector, patawarin niyo ako. Hindi ko alam, hindi ko akalain. Pinutol ni Hector ang sasabihin niya, marahang inilapat ang kamay sa balikat nito. Pinatawad na kita anak, hindi para sa iyo kundi para sa sarili ko. Dahil walang kapayapaan sa pusong nagkukulong ng galit. Napaiyak si Arnold. Humawak siya sa kamay ni Hector, tila isang batang naliligaw na muling natagpuan ng tamang daan. Maraming salamat Mang Hector, hindi ko malilimutan to. Ngunit sa likod ng pagkataong iyon, dumating ang isang realidad na hindi na niya kayang takasan. Sa tanghali ring iyon, tinawag ni Ramon ang mga investor at project heads. Sa harap ng lahat, kalmado niyang sinabi, bilang project head at bilang respeto sa aming kumpanya at mga manggagawa, nais kong ipabatid na hindi ko tatanggapin ang subcontract proposal ng V-Core Construction. Napatungo si Arnold. Alam niya na iyon na ang katapusan ng kanyang ambisyon sa proyekto. Mr. Vergara, patuloy ni Ramon, may mga reklamo rin mula sa mga dating trabahador mo, underpayment, pang-aabuso at paglabag sa safety protocols. Naipasa ko na sa HR ng Herrera Group ang mga dokumento. Simula ngayon, blacklisted na ang iyong kumpanya sa mga proyekto sa ilalim ng Ramal Builders at ng Herrera Group. Walang lumabas na salita kay Arnold, tanging mabigat na hinga at ang tingin niyang puno ng kahihiyan. Sir Ramon, mahinang sambit niya. Tama po kayo. Siguro panahon ko na para matutong bumalik sa simula. Tumango si Ramon. Minsan kailangan mong bumagsak para maintindihan ang halaga ng taas.
At kung may natutunan ka sa lahat ng to, sana wag mo nang uliin sa iba ang ginawa mong kasalanan sa tatay ko. Umalis si Arnold na nakayuko, dala ang bigat ng konsensya at ang mapait na alaala ng araw na iyon. Sa bawat hakbang niya, naririnig pa rin niya ang mga salita ni Hector. Mga salitang parang humahaplos sa puso, ngunit may kirot ng katotohanan. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit si Mr. Herrera kay Ramon. Engineer, ang ganda ng ipinakita mong halimbawa. Hindi lang sa proyekto, kundi sa pagkatao. Ngumiti si Ramon. Salamat po, sir. Kung meron man akong natutunan sa tatay ko, iyon ay ang respeto. Kahit sa mga taong hindi marunong rumespeto. Lumapit muli si Hector. Tinapik ang balikat ng anak. Anak, sa araw na ito, hindi lang gusali ang itinayo mo. Isang mabuting pangalan, isang matibay na dangal, at isang leksyon para sa lahat. Sa sandaling iyon, muling nagsimula ang mga tunog ng construction, ang mga martilyo, ang semento, ang huni ng bakal. Ngunit ngayon, may bago sa paligid, respeto, katahimikan at inspirasyon. At habang pinagmamasdan ni Hector ang kanyang anak na masigasig ta ring nagtatrabaho kahit siya na ang may-ari, napangiti siya at mahina niyang binigkas. Kung noon ako ang humahawak ng pala para mabuhay ka, ngayon ikaw naman ang humahawak ng mundo para marangal tayong mabuhay. Ang araw ay unti-unting lumulubog, ngunit sa puso ni Hector, sumisikat ang bagong umaga. Isang araw na puno ng kapatawaran, dangal, at pag-asa. Lumipas sa mga buwan at parang isang mabilis na pag-ikot ng mundo ang mga sumunod na pangyayari sa buhay ni Engineer Ramon Almazan. Mula sa dating batang umaasa lang sa libreng wifi ng barangay, ngayon ay isa na siyang kinikilalang pangalan sa industriya ng konstruksyon. Lumabas ang pangalan niya sa mga artikulo ng mga business magazine. The humble engineer who built dreams from dust. Hindi lang dahil sa laki ng mga proyektong hinawakan niya, kundi dahil sa kanyang kakaibang pamumuno. May puso, may malasakit, at walang bahid ng kayabangan. Sa tuwing may bagong proyekto, hindi siya nauupo lang sa opisina. Bumababa siya sa site, kinakausap ang mga trabahador, pinapakinggan ang hinaing ng bawat isa. Sir Ramon, kailangan po ba talaga kayong bumaba dito? Ang alikabok po, baka madumihan kayo, sabi ng isa sa mga foreman. Ngumiti lang siya. Walang maruming trabaho, Leo. Lahat ng ito, kung wala kayo, hindi tatayo ang mga gusaling yan. Ako lang ang nagdidisenyo, pero kayo ang gumagawa ng pangarap. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga tauhan, huwag mong sukatin ang halaga ng tao sa suot niyang damit o sa bigat ng kanyang sweldo. Ang halaga ng tao ay nasa kabutihan ng kanyang puso. Dahil dito, naging kakaiba ang kultura sa Ramal Builders. Walang mataas o mababa, walang boss at trabahador. Lahat ay may dangal. Samantala, si Mang Hector na ngayoy 61 na ay nagretiro na sa paggawa. Ngunit hindi siya tuluyang lumayo sa mundo ng konstruksyon. Madalas pa rin siyang dumalaw sa mga site ng anak, bit-bit ang lumang sombrero at ang paboritong thermos ng kape. Oh, tay, dapat nagpapahinga na kayo. Sabi ni Ramon, minsang nadatna ng ama sa site, nakaupo sa lilim at pinagmamasdan ang mga trabahador. Ngumiti si Hector. Hindi ko kayang hindi bumalik dito, anak. Sa bawat hampas ng martilyo, para bang naririnig ko ang tibok ng kabataan ko. Pero higit sa lahat, gusto kong makitang natututo pa rin ang mga tao sa kababaang loob. Madalas siyang lapitan ng mga batang manggagawa. Lolo Hector, totoo po bang dati kayong trabahador dito sa lungsod? Oo, apo. Pero ang mahalaga, kahit trabahador ka lang, basta't tapat ka sa ginagawa mo, may halaga ka. Tandaan niyo yan.
sabi ni Hector habang pinapahid ang pawis sa noo ng isang baguhang laborer. Sa kabilang banda, si Arnold Vergara na dating puno ng kayabangan ay tahimik na namumuhay ngayon sa probinsya. Nagtrabaho siya bilang karpintero sa isang maliit na bayan sa Nueva Ecija. Ang dating mapangmata, ngayon ay marunong ng yumuko. Araw-araw, dala niya ang lumang ruler at martilyo, ang mga bagay na dati kinamuhian niyang hawakan matapos mawalan ng posisyon. Minsan, habang nag-aayos siya ng bubong, tinanong siya ng batang kasama niya, "Tito Arnold, totoo po bang dati kayong boss sa Maynila?" Napangiti siya, may halong lungkot. "Oo, pero masaya na ako rito. Noon kasi, ang alam ko lang sukatin ay kung gaano kalaki ang kita ko. Ngayon, ang sinusukat ko na ay kung gaano karami ang natututunan ko araw-araw." Minsan habang nanonood ng balita sa lumang TV, nakita niya ang isang segment tungkol sa pinakagalang na inhinyero sa bansa. Lumabas sa screen si Ramon. May suot na simpleng polo, nakangiti habang ini-interview. "Engineer Almazan," sabi ng reporter, "ano sa tingin niyo ang sekreto ng tagumpay ninyo?" Ngumiti si Ramon at sagot niya, "Ang tunay na yaman ay hindi ginto, kundi ang paggalang mo sa pinagmulan mo. Dahil walang halaga ang taas ng gusali kung ang pundasyon mo ay kayabangan." Habang pinapanood iyon ni Arnold, napayuko siya, nakaramdam ng kirot sa dibdib. Ngunit sa halip na lungkot, may halong kapayapaan ang kanyang naramdaman. "Salamat," bulong niya. "Salamat at tinuruan mo akong maging tao ulit, Enger Almazan." Samantala sa lungsod, malapit nang matapos ang isa sa pinakamalalaking proyekto ni Ramon, ang Almazan Heritage Tower, isang gusaling alay niya sa kanyang ama. Sa unang palapag nito, nakatayo ang isang plake na nakasulat, "Inaalay sa mga trabahador na tulad ni Mang Hector Almazan, ang mga haliging bumuhat sa pangarap ng bawat Pilipino." Dumating ang araw ng pagbubukas. Lahat ng empleyado, investors at ilang media ay naroon. Ngunit ang pinakahintay ni Ramon ay ang pagdating ng anyang ama. Lumapit siya sa sasakyan ni Hector. Inalalayan ito pababa. "Tay, ito na po, ang gusaling itinayo natin." Habang naglalakad sila sa tabi ng gusali, pinagmamasdan ni Hector ang bawat detalye. Mataas, moderno, ngunit simple, parang kwento ng kanilang buhay. "Ang ganda, anak," sabi ni Hector, may luha sa mata. "Pero alam mo kung ano ang pinakagusto ko?" "Ano po, tay?" "Yung bawat trabahador na dumaan dito may ngiti sa labi. Ibig sabihin, hindi lang gusali ang itinayo mo, kundi tiwala ng mga tao." Magkatabi silang umupo sa sementadong upuan sa harap ng gusali. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Tahimik silang nakatingala sa bagong tayong gusali na kumikislap sa sikat ng araw. "Tay," bulong ni Ramon, "kung wala po kayo, hindi ko makakamit to." Ngumiti si Hector sabay sabing, "At kung wala ka, anak, hindi ko malalaman na ang bawat sugat, bawat pasa at bawat pagod ay may dahilan pala." Habang dahan-dahang bumababa ang araw sa likod ng gusali, tumingin si Ramon sa kanyang ama. "Tay, sa totoo lang, ito po ang tunay na kayamanan ko." Ngumiti si Hector. "Hindi ang gusali?" "Hindi po, kayo." At doon, sa gitna ng humahaplos na hangin at sa harap ng gusaling itinayo ng kanilang pagmamahalan at sakripisyo, magkatabi silang nanahimik, ang dating trabahador at ang anak na inhenyero. Mga haliging buhay ng isang kwento ng dangal, kababaang loob at pagbangon.